ang monster ship po ng China, mga kaistorya, yung kanilang Coast Guard ay tinangka na pasukin ang Luzon, pero agad na umaksyon ang atin pong mga autoridad at pinalayas yung monster ship na yan ng China. Alam nyo mga kaistorya, ito po ay pagpapakita ng muscle ng China, sabi po ng isang eksperto. Kumbaga, ay sinusubukan nila tayong sindakin. Ang tanong, nasindak ba ang mga Pilipino? Ako na lamang na ito, inaamin ko sa inyo mga kaistorya ang naramdaman ko. Nung nabasa ko ang balita na ito, sa halip na ako ay masindak, ay mas lalo po akong nagalit sa China. Hindi nila kayang sindakin ng mga Pilipino, lalo na po mga kaistorya. Yung mga manonood dati na matagal nang galit sa China, gigil na nga po eh. At mabuti na lamang ang atin pong administrasyon ng gobyerno natin mga kaistorya ay hindi nasisindak sa China, hindi pinagtatakpan ang kawalang hiya ng China, sa halip ay ibinubulgar. At ang ginawang yan ng China, mga kaistorya, sa halip po na masindak nila ang Philippine Coast Guard at ang atin pong armed forces, ay nagpalipad pa nga po ng aircraft ang Philippine Coast Guard, at ito po ay niradyohan pa nila, pinalayas nila ito, binuntutan nila ito mga kaistorya. Naispatan po yan malapit sa isla ng Capones, dyan po sa probinsya po ng Zambales. Pakishare po mga kaistorya at pakilike. Yan po ang mga balita at impormasyon na maihahatid ko sa inyo. Dadagdagan pa natin, kumilos po ang armed forces natin mga kaistorya sa pamamagitan ng Department of National Defense, na kanila po mga kaistoryang isi-secure na ang katubigan ng Pilipinas sa pamamagitan po ng mas mabilis na pag-modernize sa Armed Forces of the Philippines. Maraming salamat naman po at pinaprioritize po yan ng gobyerno natin ngayon. Basahin natin ang mga references mga kaistorya. Pakishare po at pakilike. Tingnan po ninyo. China monster ship is spotted near Luzon. Ayan po yan ha. Oh. The Philippine Coast Guard on Saturday evening confirmed the presence of the so-called monster ship of China Coast Guard near Luzon. In a statement, the PCG said their team first spotted CCG vessel 5901 some 54 nautical miles away from Capones Island, Zambales, using Canada's Dark Vessel Detection System. Tingnan ninyo, tinutulungan tayo ng mga kaalyado nating bansa. Yan ay isang uri ng platform na nagagamit po ng ating pong gobyerno para ma-detect at masubaybayan po ang lokasyon ng mga vessels po ng China, at maging yung mga satellites po ng mga kaalyadong bansa natin, particular na ang Amerika, ay tinutulungan tayo. Nagagamit po natin, lalo na yung mga intel. It then dispatched BRP Cabra, no? Nagpadala po ng vessel din ang PCG mga kaistorya, at ng chopper and the PCG Caravan, which confirmed at 5 p.m. that the Chinese vessel was in the area. Pinuntahan nila. Kung inaakala nilang pababayaan lang yan ng bansa natin, nagkakamali sila. Kung sasabihin na tayo ay gigirahin na niya. Alam nyo, simulan na nila. Huwag kayong matakot sa mga yan. Naninindak lang yan. Yan po mga kaistorya ang tinatawag na art of war ni Sun Tzu. Bagsak ang China. Magulo ang sistema ng gobyerno nila ngayon. Maging yung hanay ng militar nila ngayon ay binubugbog ng korupsyon. Oo, magulo ang hanay ng militar nila ngayon. Mahina po ang kalagayan ng China sa loob ng kanilang bansa. Ang art of war ay tinatawag na art of deception. Kapag mahina ka, magkunwari kang malakas para matakot sa'yo yung mga nasa paligid mo. Yan ang ginagawa ng China. Kaya huwag kayong matakot dyan. The PCG also challenged the presence of the CCG by asserting, tingnan ninyo that the vessel was inside the Philippine exclusive economic zone. Kita ninyo, hindi natakot, no? Mga kaistorya, the PCG remains committed to closely monitoring this, sabi po ay this Chinese Coast Guard vessel to ensure that Filipino fishermen can operate safely. Tingnan niyo, binabantayan talaga, maging ang kapakanan ng atin pong mga mangingisda ay inaalala ng Philippine Coast Guard, hindi gaya dati na. Yung nakaraan kasi, kailangan pang magpaalam sa China para makapangisda dyan. At ang naging kasunduan, pinayagan din ang mga mangingisdang Chinese na mangisda sa loob ng exclusive economic zone natin. Labag na labag sa konstitusyon natin. Labag yun sa sovereign rights ng Pilipinas, mga kaistorya. National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya said it is not surprising that China has a monster ship lurking in Baho de Masinloc or Scarborough Shoal because, nasaan na ba yun? Nagdulo ko bigla kasi nga
lumilitaw yung ads. Because Chinese ships have been occupying the area for a long time. Huwag ninyong isisi yan kay PBBM ha, kung na-occupy ng China ang Scarborough Shoal ha. Kaninong administrasyon ba yung matagumpay na na-occupy? At anong nagawa ng nakarang administrasyon din? Anong nagawa ng... Anyway, mabuti pa yung administrasyon ng Noynoy Aquino. May nagawa, nanalo po tayo sa Hague ruling. Sabi naman ng nakarang administrasyon ng predecessor ni PBB, papel lang daw po yung pagkapanalo natin sa Hague ruling. Minaliit pa nila, no? Ibang klase. PCG challenges China monster ship seen near Zambales. Ayan yun, no? Kakapal ng mukha nitong China na ito. Talagang ako'y nainis, nagalit, di ko alam yung mararamdaman ko no, nung nabasa ko ang balita na ito. Lalo nilang ginigigil ang mga Pilipino. Kung inaakala ng China na nasisindak nila at natatakot nila ang mga Pilipino, nagkakamali sila. Ibang ugali ng mga Pilipino kaysa sa kanila. Habang tayo inaapi, binubulit, hinaharas nila, lalo nila tayong ginagalit, nanggigigil na ang mga Pilipino. Alam ko dahil nararamdaman ko ang pulso ng taong bayan. Kung ako nga lang na influencer, galit na. The Philippine Coast Guard challenged the largest ship of China Coast Guard which was spotted 54 nautical miles off Capones Island, Zambales on Saturday, so on and so forth. Tuloy natin. Palakihin ko po. PCG deploys aircraft to enhance monitoring of China's monster ship. Hindi po nagpapabaya. Yung sinasabi nilang takot ang Coast Guard at militar natin, yung mga maka-China dyan na nagko-comment. Sinungaling kayo. The PCG has enhanced the monitoring of China's monster ship which has been loitering in the waters of Zambales. Aside from the monitoring being done by the BRP Cabra on Chinese Coast Guard vessel 5901, the PCG has deployed an aircraft named the Coast Guard Islander to support the operations. Binantayan nila yan hanggang makalayo sa Luzon. This aircraft will document any potential incidents including intentional ramming by the CCG vessel and ensure that immediate rescue operations can be initiated if needed. Si Commodore J. Tariela, mga kaistorya nun. The PCG said the monster ship has been challenged regarding its illegal presence, emphasizing that it lacks the legal authority to operate within the Philippine Exclusive Economic Zone kasi ginagawa nila yan para ma-legitimize nila yung claim nila sa 9-dash line nila, lalo na dyan sa Scarborough Shoal. Alam naman ng international law, ng international community, illegal ang ginagawa ng China, mga kaistorya, no? According to Tariela, the PCG will continue to take deliberate and appropriately measured actions to challenge the illegal presence of the Chinese. Hindi nila pababayaan lang na ganyan ang ginagawa ng China. Action at action ang Philippine Coast Guard. Yan pong Philippine Coast Guard natin ang first line of defense ng Pilipinas sa mga karagatan natin. Presence of China monster ship in Zambales, a show of force, sabi po ng isang analyst. Basahin nga natin. An analyst on Sunday described the presence of the Chinese monster ship in Zambales as a show of force. Bubuli ng mabraso, naninindak, nananakot. Natakot ba kayo? Comment nga kayo, mga kaistorya. Nasindak ba kayo? Malabo. No, comment kayo, mga kaistorya. Saying this move aimed to intimidate the PCG and Filipino fishermen as the year began. The PCG confirmed, so on and so forth. Natakot ba kayo? Pinamumukha talaga sa atin ang China na talagang pikon at galit sila sa atin sa Pilipinas. Ang pikon laging talo. Kung sila pikon, tayo po'y galit na, gigil na sa kanila. Kunting-kunti na lang. Kung uumpisahan nga nila mga kaistorya, ang mga Pilipino naghihintay lang naman ng go signal ng gobyerno sa palagay ko. Hindi po ba, mga kaistorya? Kumbaga, china-challenge na natin yung kanyang pananakop sa West Philippines in South China Sea. Kumbaga, pinaparating natin sa China na hindi tayo atras sa kanyang pananakop. Exactly and correct. Mga kaistorya, si Professor De Castro po ang may sabi niya ng De La Salle University. Umpisa pa lang ng taon, ipinapakita sa atin, huwag nyo kaming hamunin, huwag nyo kaming pikunin. Kasi kaya namin kayong tapatan, in fact, durugin, talagang show of force, lantaran tayong dinuduro ng China. Papayag kayo? Ang totoo, minsan nga, may pagkakataon na ang mga Pinoy dismayado na kung bakit nagpapabugbog lang tayo.
Gigil na ang mga Pilipino. Kaya lang ho mga kaistorya, hinihimay na mabuti ng gobyerno natin. Kasi hindi naman giyera ang hangad natin eh. Maliban na lamang siguro kung uunahan tayong paputukan. Ano ho, mga kaistorya, yung sinasabi ng mga maka-China na tayo, ang gobyerno natin, ang nag-i-escalate ng tensyon. Ayan, tingnan ninyo. Ha? Pamukha nga ninyo sa mga maka-China. Tayo, winawalang hiya na nga tayo sa sarili nating bakuran. Tayo pa yung maliin. Ang pinangangalandakan ng mga maka-China eh. Hinay lang po mga kaistorya, kung sakali ipunin ninyo ang galit ninyo sa China, saka ninyo isang bulat kung sakali, na hindi natin hinahangad na mangyari yun. Pero kung tayo ang uumpisahan ng China, matagal nang nakahanda ang mga Pilipino at ang kasundaluhan natin, mga kaistorya, matagal nang handa. Kumbagay, hasang-hasa na ang kasundaluhan natin sa labanan. Samantalang ang militar umano ng China ay walang karanasan sa modernong labanan. Samantalang tayo, ang totoo, hindi nga po mga kaistorya natapos ang pakikipaglaban ng kasundaluhan natin nung makamta natin ang kalayaan dahil yung insurhensya nandyan ay di po ba? Kaya hasang-hasa. Tayo, gabangaman, kakaunti tayo. Kumbaga 1:10, kayang tumapat ng mga Pilipino dyan, mga kaistorya. Nandyan pa yung mga allied countries na hindi natin hinahangad yung ganoong labanan. Gagaya nga ng gobyerno natin, sinasabi nila na hindi digmaan ang hangad natin. Pero kung uumpisan ng China, bakit hindi? Di po ba, mga kaistorya? Tuloy natin. Ito pong nakita na drone at saka yung monster ship na yun ng China, halos magkasabay. May ibig sabihin yan. Baka nga sinusurveillance na nila yung katubigan. Anyway, hindi na nakakapagtaka. May dedicated content ako dyan Oo, tapos ng surveillance yan ng China. Yung research nila dyan, maritime research nila, tapos na sa West Philippines. Tapos na po, matagal na. May dedicated content ako dyan, mga kaistorya. Ngayon, ito naman ang aksyon ng atin pong Department of National Defense sa pamamagitan ng Armed Forces of the Philippines, DND, AFP, to prioritize securing PH waters modernization in 2025. Ay, maganda. Hindi nagpapabaya ang gobyerno po natin. Department of National Defense, Armed Forces of the Philippines to prioritize securing Philippine waters modernization in 2025. January 6 po ang balita na ito Latest po yan. The DND and the AFP have reiterated the military's move to prioritize territorial defense this 2025. Ano yan? Yan yung hakbang ng gobyerno natin sa pamamagitan ng Department of National Defense na pinalalakas ang armed forces po natin para ma-secure yung kaligtasan, kasarinlan, kalayaan ng teritoryo o ng bansa natin. During this year's New Year's call at Camp Aguinaldo in Quezon City on Friday, Defense Secretary Gilberto Chiduro Jr. urged the DND and the AFP to remain steadfast in protecting national sovereignty and upholding humanitarian values. He emphasized that the defense establishments must not allow the Philippines to be subjected to any distortion in narratives or momentum. Ito yung mga distorted narratives ng China. Talamak yan sa social media. Pagkatapos ini-echo pa yan ng mga modern makapili. Dapat aksyonan din natin to, mga kaistorya. Huwag kayong padaya sa mga ganyan. At maganda na naman, ngayon, maging ang DND, ang gobyerno natin, ina-address yan. Sabi nga mga kaistorya, tayo daw po ay primary target ng disinformation campaign ng China. Ginawa natin ng dedicated content yun at lihitimo yung reference na ginamit natin. Every life is precious. Kita ninyo. Bawat buhay ng bawat Pilipino pinapahalagahan ng AFP, ng DND, and no one left behind. Walang sino mang maiiwan kahit isa. Is our commitment, not only to our people, hindi lang sa ating mga Pilipino, mga mamayan, but also to our international commitments. Chidoro said, the Secretary also thanked the Philippine foreign partners, yung mga kaalyado natin yan, for their support in upholding the country's sovereignty and sovereign rights under international law. Tinutulungan tayo ng ating mga kaalyado na ipaglaban po yung karapatan natin.
AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. meanwhile laid down the military's priorities for 2025, including the modernization of the armed forces, salamat naman kung ganon, enhancement of defense capabilities, and establishment of a strong presence in strategic areas of the country. Lalo na yung sa West Philippines, we will enhance our naval. Palalakasin ika natin yung Navy natin, yung Air Force natin, yung militar natin, yung ating Army, Air Defense, and cyber capabilities to protect our resources and ensure the security of our waters, always adhering to international law. Browner said the traditional New Year's call was attended by defense and military officials, foreign military attaches, enlisted personnel, and civilian staff. The event provided a platform to showcase the DND and AFP's 2024 achievements, so on and so forth. Salamat naman kung ganun. Aktibo po ang armed forces natin. Alam nyo, si Secretary Gilberto Teodoro Jr., talaga hong technocrat yan. Magaling po talaga yan. Diyan sa field of work niyan na yan. Yan pong Department of National Defense na yan. Dahil pangalawang beses niya nang hinawakan yang posisyon na yan. Kung di ako nagkakamali, panahon ni Gloria sa din yan mga kaistor. Kaya kabisado niya yan. At saka, matapang, hindi po nasisindak ng China, mga kaistor. Salamat naman. Magagaling ang mga tauhan ni PBBM, mga technocrat, talagang mga bihasang tao. Anyway, hindi po yan matatanggap noong mga taga-team Kapa, mga kapapaitan. Tanong uli, nasisindak ba kayo ng China? Kung ako ang tatanungin nyo, hindi. Uulitin ko. Ako po ay mas lalong nanggigil sa China. Hindi ako nasindak. Sasabihin mo, kung gusto mo sumama ka sa laban, ganito, ganyan. Ay ako po, reservist po ako kung sakali. Hahawak tayo ng armas kung kailangan. Reservist po ako. O yung mga maka-China, kayo, anong magagawa ninyo para sa bansa ninyo kung sakali? Papayag kayo? Ay sabagay, pumapayag nga sila, nabulihin na lang ng China ang Pilipinas Ipagtanggol pa kaya ang Pilipinas? Nilalaglag nga nila ang Pilipinas, pinapasama nila ang Pilipinas Di po ba mga kaistorya? Yan po ang mga balita at impormasyon na may hahatid sa inyo ng inyong lingkod kasama ang ating reaksyon, komentaryo, kritisismo at opinyon. Pakishare po at pakilike. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga sulit kaistorya natin sa buong mundo, sa palagi ninyong pag-antabay, panonood, pag-share, pag-like, at pag-suporta sa inyong kaistorya. Salamat po sa inyong lahat. Happy New Year muli sa mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Higit sa lahat, nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon. Muli ako po si Juan, historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas. Bukas po ulit mga kaistorya, pasensya na kayo. Ako ay medyo busy pa sa itinatayo nating maliit na business kagaya ng sinabi ko po sa inyo noong nakaraan.